Tuwang-tuwa nga ako na naghuhukay ng kamote dahil ang kulay kasi ng kamote na to ay violet at dahil nga dyan naisipan kong gumawa ng merienda na ubi halaya. Nalaman ko nga lang ngayong umaga na nakapag-harvest na pala yung uncle ko ng tanim niya na kamote na violet ang laman. Ang sabi nga sa akin ng uncle ko, marami daw maglaman ang kamote na to at totoo nga naman kasi kakarating ko pa nga lang at kakahuway ko pa lang marami kaagad akong mga nakuha. Ang kulay pala ng balat ng kamote na to ay kulay puti pero ang laman naman nito ay violet at mas tumitingkad pa nga ang pagka-violet niya kapag naluto na. Eto rin pala ang lupa na pinagtaniman nila medyo mabato at mabuhangin pero kahit na ganun malambot pa rin siya hukayin. Akala ko nga nung una dito kapag ganitong mabuhangin pinagtaniman ng kamote hindi masyado maglalaman pero hindi pala yung ganun. Ang puno din pala ng kamote na to ay hindi siya matataba at saka hindi siya mabagi na sobra pero kahit na ganun talagang marami pa rin siya maglaman. Tuwang-tuwa nga ako dyan na naghuhukay kasi minsan sa isang puno talagang meron akong nakukuha na 5 piraso at tabi-tabi pa nga. Akala ko nga dito magtatagal ako dyan sa paghuhukay pero iilang puno pa nga lang dyan yung nabubungkal ko pero ang dami-dami ko na kaagad nakuha. Yung mga naging laman niya rin pala hindi naman siya sobrang malalaki basta katamtaman lang, sapat lang na panlaga at saka panlahok sa mga bilo-bilo. Dalawang klase pala ng kamote itong tinanim ng uncle ko. Isang violet at saka yung isa naman kulay dilaw. Pero itong kulay violet lang ang hinukay ko. Sumunod din pala dito si mama at saka yung pamangkin ko. Pinapanood nga nila ako dyan na naghuhukay. At nung medyo marami na nga dyan yung nakuha ako sabi ko tama na to at uuwi na kami. At pagka-uwi naman namin sa bahay kinabukasan, kinuha ko na tong mga hinukay ko na kamote at uhugasan ko. At naisipan ko nga na gumawa ng ubi halaya na kamote. Hinugasan ko nga muna sila dyan isa-isa ng maayos bago ko ilalagat. Yung itsura niya nga kapag nahugasan na parang mga labanos. Pinag-iisipan ko nga rin dyan kung ilalaga ako na ba na ganito o babalatan ko muna bago ko ilaga. Kulay puti ang itsura ng balat niya at ang loob niya nga hindi mo akalain na ganito kaganda. Yung itsura ng pagka-ubi niya kapag kahilaw pa lang siya hindi pa ganun katingkad. Pero kapag ka naluto na yan, naku talaga namang ubing-ubi na ang kulay. Hindi ko rin pala nilaga lahat yung mga nahukay ko. Nagtira ako ng mga ilang piraso at ang gagawin ko nga doon panlaga na laang. Hindi kasi masarap ilaga ang bagong hukay lang na kamote. Mas masarap na i-stack muna siya ng ilang araw bago siya ilaga. Mas matamis na kasi kapag kaganon. Medyo napatagal pala dyan yung paglaga ko at pagkabukas ko nga ng takip nagbitakan na. Kaya ang mangyayari dito mamaya pagkatapos kong tanggalin ng mga balat hindi ko nagagadgarin kasi kahit sandok lang talagang madudurog na kaagad. At bago ko nga siya isalang sa kalan, tinimplahan ko na rin pala siya dito sa may kawali. Naglagay na nga ako dyan ng glutinous, ubi condensed milk at saka gata. Sabay ko na nga nilagay dyan yung pangalawang gata at saka yung kakang gata. Hindi na rin pala ako nagdagdag pa dyan ng asukal kasi yung isang lata na condensed milk masyado ng matamis. Nakapaglagay din ako ng isang kurot na asin bago ko siya ilagay dito sa may kalan at pagkatapos nga niyan hinalo ko na lang ng hinalo. Nilaksan ko ang apoy nung kasasalang ko pa lang pero nung nagtagal at mas tumalapot na siya alalay na lang. Medyo matagal ko siya dyan na hinalo at ininiin kasi ang gusto ko sa ubi halaya yung talagang medyo makunat-kunat at habang iniin nga dyan syempre kumuha na rin kaagad ako at kumain na rin. Grabe kahit kamote nga lang tong ginawa ko masarap pa din at siguradong mas masarap pa to kapag malamig na. See you lang for today's video. Thank you for watching!